Kabanata 7. Ang bilim ng gabi sa Muntinlupa ay tila humihinga. Sumasabay sa bawat yabag ng hindi nakikitang anino na naglalakbay pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Noong 2012, di taunang humawak ng massage oil si Dr. Lawrence Artamuseno matapos siyang mabulag ng mga carnapper noong 2010. Ngunit ang mundong pinasukan niya ay hindi naging kanlungan. Sa halip, ito ay naging pugad ng mga buitreng ingit sa kanyang pinag-aralan. Ang kanyang katalinuhan ay naging mitsa ng diskriminasyon mula sa mga kasamahang masahista na ang tanging sandata ay paninirang puri at dahas. Sa loob ng isang lumang massage clinic, si Domeng ay kampanteng nagbibilang ng kanyang mga agaw client na tip. Bilang isang partially blind, palagi niyang ginagamit ang kanyang aninag upang lamangan si Lawrence. Tandang-tanda pa ni Lawrence ang hapdi ng kanyang duguang kilay noong 2012 nang marahas siyang itulak ni Domeng sa sahig, isang pag-atake na hindi niya nagantihan dahil sa kanyang purong kadiliman. Biglang namatay ang mga ilaw sa cubicle ni Domeng. Ang amoy ng langis ay napalitan ng amoy ng antiseptiko at sariwang dugo. Domeng, malaki ba ang tip sa gabing ito? Ang boses ni Lawrence ay tila nanggagaling sa bawat sulok ng masikip na silid. Sino yan? Nauutal na tanong ni Domeng, pilit na inaaninag ang paligid. Ang doktor na pinadugo mo ang kilay, narito na para sa huling konsultasyon. Isang duguang kamay ang biglang humawak sa braso ni Domeng at marahas itong ibinalibag sa sahig, saktong sa posisyon kung saan bumagsak si Lawrence noon. Naramdaman ni Domeng ang pagkabali ng kanyang sariling mga braso habang ang kanyang aninag ay unti-unting nilalamon ng itim na usok. Isang matalim na scalpel ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga mata. Tinatanggal ang huling aninag na ipinagmamalaki niya, hanggang sa maranasan niya ang purong kadiliman na ipinang-api niya kay Lawrence. Sa dormitoryo naman, sina Rona at Serena, ang dalawang totally blind na may antisocial personality, ay abala sa pag-iimbento ng mga bagong kwento. Sila ang mga utak sa likod ng mga kasinungalingang nagbaon kay Lawrence sa depresyon noong bago pa lamang siyang bulag. Rona, Serena, mahilig ba kayong gumawa ng kwento? Bulong ni Lawrence sa gitna ng kanilang kadiliman. Lawrence, patay ka na. Huwag kang lalapit. Sabay na tili ng dalawa. Ang bawat salita ninyo ay naging uod na kakain sa inyong kaisipan. Biglang naramdaman ni Rona at Serena ang paggapang ng libu-libong uod sa loob ng kanilang mga tainga at bibig. Ang kanilang mga dila ay unti-unting naging kasing tigas ng semento, at ang bawat kasinungalingang binitawan nila ay naging mga tunay na tinik na tumutusok sa kanilang mga utak. Ang kanilang antisocial na pag-iisip ay naging isang permanenteng bangungot kung saan paulit-ulit nilang naririnig ang sarili nilang mga boses na humihingi ng tawad sa gitna ng isang walang katapusang static. Bago lumisang sa syudad, tumunoy ang kaluluwa ni Lawrence sa opisina ni Zoren, ang totally blind na manager na naging tapat at maayos sa kanya. Sa gitna ng gabi, naramdaman ni Zoren ang isang pamilyar na presensya. Hindi ito nakakatakot. Ito ay may amoy ng malinis na ospital at kapayapaan. Manager Zoren, salamat sa pagkakataon noong panahong wala akong matakbuhan. Bulong ni Lawrence. Napahawak si Zoren sa kanyang dibdib. Bilang isang bulag, mas matalas ang kanyang pakiramdam. Naramdaman niya ang malamig na hangin na tila yumayakap sa kanya bilang pamamaalam. Ngunit sa tindi ng gulat at sa bigat ng emosyon, dahil sa pagdalaw ng isang kaluluwang naging biktima ng kawalang katarungan, ang puso ni Zoren ay biglang kumitid. Sa isang iglap, isang matinding stroke ang tumama sa kanya. Hindi dahil sa galit ni Lawrence, kundi dahil sa matinding takot
at pagkabigla ng kanyang mahinang puso. Habang nalalagutan ng hininga si Zoren, naramdaman niya ang paghawak ni Lawrence sa kanyang kamay. Tila ginagabayan siya patungo sa kabilang buhay kung saan wala ng diskriminasyon at ingit. Sumama ka na sa akin, manager. Doon ay makakakita na tayo. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Domeng na wasak ang mga braso at bulag na ang mga mata. Sina Rona at Serena ay natagpuang dilat at punong-puno ng uod ang mga bibig. Habang si Zoren ay natagpuang payapang nakaupo sa kanyang upuan, may bakas ng isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang paniningil sa Muntinlupa ay tapos na.